Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. 3 araw matapos ang misyon, nakabalik na sa base sina Marco at Isabel. Sa paningin ng iba, tagumpay iyon. Isa silang solid team, tamang timpla ng galing at tapang. Pero sa likod ng tagumpay, may mas matinding laban silang kinakaharap, ang mga matang nanonood. Sa Medical Bay. Habang tinatapalan ni Isabel ang balikat ni Marco, bigla siyang lumapit at bumulong. Mas okay ka ba na ako ang gumagamot sa iyo, o dahil ako ang dahilan kaya nasugatan ka? Mas okay ako dahil ikaw ang una kong nakita pagdilat ko, sagot ni Marco, mariing titig sa mga mata niya. Pero wag ka masyadong sweet, Lieutenant. May mga mata sa paligid. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Sergeant Alex Navarro, isa sa pinakamatagal sa kampo, at tahimik pero mapanliit kapag hindi kanya gusto. Malapit kayong dalawa lately, ha? Nakangiting may laman ang boses nito. Parang may spark. Inisyan lang siya ni Isabel. Kami ni Reyes? Baka nananaginip ka lang, Sergeant. Pero kahit nakangiti si Isabel, ramdam niya ang lamig sa palad niya. May nakapansin na. Sa barracks. Habang nagpapahinga si Marco, pinuntahan siya ni Corporal Mendez, dati niyang sparring partner. May hawak itong energy drink at kunway casual lang ang tanong. Pre, totoo ba yung chismis? Ano na namang kalokohan yan, sagot ni Marco, hindi man lang lumingon. Na ikaw raw at si Nurse Carter medyo malapit na malapit sa mission. As in literal. Napangiti si Marco pero hindi nagpahalata. Magaling lang kaming tandem. Yun lang. Ganun ba yun, tugon ni Mendez sabay tapik sa balikat. Ingat ka lang, bro. Alam mong kapag sumablay ka diyan, hindi lang puso ang mababasag. Career niyo rin. Kinagabihan. Nagkasalubong sina Marco at Isabel sa storage room, ang tanging lugar na tahimik at walang mga matang naniniktik. Tayo ang paksa ng chismis, bulong ni Isabel habang inilalapit ang sarili kay Marco. Nakakainit din pala ng katawan yung bawal na usapan. Mas mainit kung ikaw ang kasama ko sa dilim, sagot ni Marco, sabay hatak sa baywang nito. Nagkatitigan sila. Ilang pulgada lang ang pagitan. Mabigat ang hininga. Pigil na pigil ang pagnanasa. Ngunit bago pa sila maglaplapan, may kumalabog sa labas. Isang tinig ang sumigaw. Carter. Reyes. Report sa commanding office. Now. Nagkatinginan sila, parehong natigilan. Bigla ang lamig. Parang binuhusan ng yelo ang lahat ng init. Sa tingin mo ito na yun? Tanong ni Isabel, kinakabahan. Kung ito na yun lalaban tayo, sagot ni Marco habang inaayos ang kwelyo niya. Pero sa kahit anong mangyari, hindi ko pagsisisihan ang gabing kasama kita.